Mula sa Real PWD Association at pinagkaisang Barangay Real, what's up na? Mula sa pinagkaisang Barangay Real, what's up na? Mula sa Real SPTA at pinagkaisang Barangay Real, what's up na? Kilala bilang si Cap BJ, siya ang kapitang laging may tiwalya sa balikat, isang simpleng simbolo ng kanyang pagiging palaging handang maglingkod sa kanyang mga kabarangay. Noong 2010 hanggang 2013, siya ay nahalal bilang kagawad ng Barangay Real 2. Mula 2013 hanggang 2022, nahalal siya bilang punong barangay ng Real 2 at noong 2022 hanggang sa kasalukuyan, siya ang nagsisilbing punong barangay ng pinagsanib na Barangay Real 1 at Real 2 na ngayon ay kilala bilang Barangay Real. Simula pa noon, hangarin na niyang makapaglingkod ng tapat at maayos para sa kanyang mga kabarangay. Sa loob ng maraming taon sa pampublikong serbisyo, dala niya ang simpleng paniniwala na ang tunay na lider ay marunong makinig, umunawa at tumulong sa lahat ng oras ng pangangailangan. Bilang lingkod bayan, lagi niyang inuuna ang kapakanan ng bawat pamilya sa barangay. Para sa kanya, mahalaga ang pagiging patas, maayos na serbisyo at tunay na malasakit sa tao. Hindi man siya perpekto, kasama ng kanyang mga kasamahan ay patuloy nilang ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabuti ang komunidad at makapaghatid ng mga programang makatutulong sa lahat. Naniniwala siya na mas magiging matatag ang barangay kapag nagkakaisa ang mamamayan at pamahalaan. Hindi kayang gawin ng iisang tao lamang ang tunay na pagbabago. Kinakailangan ang pagtutulungan, respeto at pakikiisa ng bawat isa. Sa sama-samang pagkilos, mas madaling maaabot ang isang maayos, ligtas at maunlad na komunidad para sa lahat. Punong Barangay Brian BJ Aganus ng Barangay Real. Cap BJ, what's Cap? Ayun, isang magandang araw po, Cap. Kamusta na po kayo? Okay naman. Ay, parang ready. Excited na ba, Cap? Hindi na. Kasi sabi ni Cap, bago po sumalang talaga dito, nabanggit naman ni Cap na very shy type daw ang buong community ng Real. At ngayon po inilalagay natin kayo sa limelight. How do you feel, Cap? Sakto lang. Sakto lang. Pero Cap, bago po tayo magsimula sa ating talakay ngayong araw na ito, baka nais po ninyong batiin ang viewers natin na nakatutok ngayon sa Facebook Live po at inaantabayanan ng interview na ito sa inyo. Unang-una, magandang umaga sa mga kabarangay namin sa Pinagkaisang Real at sa lahat ng sumusubaybay sa Bacoor TV channel sa segment na What's Cap. Grabe po. Isang magandang araw daw po talaga mula sa ating Cap BJ. Bago po ang lahat, nais po nating batiin na nanonood sa atin at nakatutok ngayon si Cap Mark Torno po. Ay welcome po sa atin dito sa WhatsApp. Nawa po kayo ay mag-enjoy, Cap. Also, si Sir Lawrence ng ating Business Permit and Licensing Department. Sir, talaga naman Sir Lawrence San Jose na nasa US. Nasa US ngayon? Sir, we love you, sir. Sabi nung mga nasa production daw po, baka naman daw po, Sir Lawrence. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta. And syempre, sa atin pong mga viewers ngayong araw na ito, ang aga ng mga pa-shoutouts natin. Nawa po at nakikita ko na po sa comments natin, ngayon pa lang, Cap, ang dami na pong nagsasabi na talagang nagbibigay ng shoutout at mapagpalang umaga sa atin mula sa Barangay Real. At talaga naman po nakita natin sa atin nakasuporta din hindi lang po si Sir Lawrence, sila Cap, ang Kalawig family and Aganus family ay nakasupport din po sa atin live na live ngayon sa What's Cap. Welcome po sa Usapang Bacoreño sa segment natin na What's Cap. Cap, maitanong ko lang, simulan na natin, nakilala ho kayo sa signature, hindi po signature na damit, kundi kakaibang signature ng inyong postura, pananamit na rin somehow, dahil parte siya ng accessories ninyo. Yung beam po natin, very trendy kasi siya sa inyo. Paano po ba siya nag-start? Hindi ko rin alam pero sobrang pawising kasi talaga ako. Kumbaga parang hindi kasya sa akin yung panyo lang So, ang halay nung parang punas ka ng punas, hindi nila nakikita kasi nakatago. Pero,
Bata pa kasi ako, ganun talaga. Laging sobrang pawisin. Kahit natutulog lang ako, yung minsan magigising kayo, unan mo basa kasi pawis na pawis ka. Pero ito talaga, Kap. Naging signature mo na lang po ba siya nung Kap ka? Or ever since talaga, nakabimpo na talaga ang gamit? Siyempre parang hindi naman tayo napapansin dati, di ba? Siguro napansin na lang siya nung nasa may politika ka na. Parang mas nakikita ka kasi palagi ng tao. Kahit sa picture, di ko na minsan inaalis. Parang doon na lang siguro nakita. Pero ever since, ganun naman Pero na talaga. coming from this, Kap, nabanggit ninyo, napansin na lang kasi nung nasa politika, was it ever your plan to run for office? Hindi po eh. Walang mag-iisip na yung BJ Aganos nung maliit, magiging politiko. Hindi, wala talaga mag-iisip kasi kahit naman sino sa kanila, mga nakakilala sa akin before. Walang, kahit sa family ko, walang mag-iisip. Mm-hmm. Talaga, ang ganda nung paunang statement na never a plan coming from Kat BJ na mabigyan talaga ng opportunity for this. Kasi sabi nga natin, backstory lang po, bago tayo magsimula dito, talagang, what's one thing that is unique for Barangay Real? It's how you have managed people, how you have conquered and made yourself known for service, not your name for the politics itself. Pero naniniwala ko, Kap, na mula po doon sa statement ninyo na walang mag-iisip. And never in a wild west, kumbaga, na isang Kap BJ ang magiging barangay captain ng Barangay Real ngayon at merging barangay pa, ay sa likod nito meron kayong support system. Kasama ninyo ngayong araw na ito ngayon, Kap, dito sa studio natin. Baka po pwede nyo po maipakilala sa atin yung mga nakatuwang, nakaagapay ninyo mula po sa inyong paninilbihan as barangay captain. Siyempre kasama natin yung council natin. Mga kagawad natin, si Consi Dan, si Consi Poji, si Consi Fernan, si Consi Lito, si Consi Egay, ating SK, si SK Patrick, mga kagawad niya, si Ian, si Daryl, sila lahat na lang kayo. Tapos yung mga staff natin, nasa likod sila admin, sila Sec, sila Tres, mga kasama natin sa barangay. Nandito sila lahat. At mukha naman po excited. Sa mukha po sila excited. Ako po ay talagang, sabi nga ni Kap, buong barangay daw nila sa council at ang kanilang mga kagawad ay mga shy type, mga inverter. Mga introvert daw talaga sila at ayaw daw talaga nilang napapakita sa limelight natin. Mula po dito sabi nila, inverter. Hindi ba introvert po yun talaga naman. Ito namang mga... But coming from this po, I hope na ma-enjoy din po ninyo. And with this company, talagang kung titignan natin yung perspective, mamaya pag-uusapan pa natin, ayaw ko pong paiyakin si Kap. Pero interesado talaga ako dun sa kwentong... Hindi naman po kasi kwentong bayan yun. Dahil personally, ay na-experience ni Kap kung ano yung struggles natin as kagawad. From kagawad to now barangay captain. Yung pagtitiwala ng tao ay naibigay po sa inyo. Mula po dito ay ang ating pong punong lungsod, Mayor Strike Berevilla ay nanonood po sa atin. Mayor, good morning po. Nawa po si Kap BJ po ay talagang in favor din. At syempre, special shout out po sa dakilang videographer and EA, si Sir Harry Garduque. Shout out daw po mula po sa Usapang Bacoreño. Syempre, kami po ay malugod na nabibigyan ng presensya. Kap, ang ganda po nung mga naging platforms ninyo. From your programs, from your initiatives, from everything that has conquered na mula dun sa dating Barangay Real. There came the merging. Gusto ko pong malaman, Kap, how was the impact po? Ano yung naging epekto ng barangay merging sa inyo in the perspective ng leadership? Wala naman magsasabing madali di ba? Lahat naman pag may changes mahirap Pero eventually mo-overcome mo yun basta marami kang katulong, marami kang kasama. Ang pinakamalaking at pinakamagandang bagay doon yung kumbaga yung pamilya nyo dati na Real 2 lang naging kasama yung Real 1, mas lumaki yung family mo. So mas marami kang maaasahan na kasama, makakatulong sa'yo na
magbibigay ng mas epektibong mga programa para sa kabuuan ng Barangay Real. Kap, honest to goodness. Kasi nabanggit ninyo na lumaki yung pamilya ninyo. And marami sa mga perspective natin, bilang tayo ay mga Pilipino talaga, hindi natin maisasawata yung mga, kumbaga, yung iba sa atin, bashers and everything na since nag-merge ang barangay, sigurado sasabihin ng iba, sasabihin ng ilan sa atin, malamang sa malamang ang iuupo ni Kap sa posisyon pa rin ay yung mga taga-barangay niya. Kamusta po ba? Naging dehado ba yung kabilang barangay nung na-merge? O was it maintained or even develop as good as new? Hindi ko kayang sagutin ko ano yung pananaw ng ibang tao eh. Pero kasi ako nung kami nung mga kasama natin sa barangay, nung nag-merge, halos hindi ko naman pinalitan kung sino man yung tao ron sa may, kung sino yung mga kasama sa barangay mismo nila before eh, ng Real 1 pa lang eh. Niretain ko yung mga empleyado nila. Siyempre, yung mga tao naman yan gusto lang din maghanap buhay at magserbisyo sa ating mga kasama sa barangay eh. So, niretain ko sila. Sinama ko pa rin sila, nayapos natin. Kahit nung before pa, nung hindi pa ako yung barangay captain ng Real 2, ganun din yung ginawa ko sa may Real 2 before. Kung sino yung empleyado ron, sino yung bantay bayan doon. Wala akong pinalitan halos nung ako yung umupo. Sila pa rin yung nakasama, kung sino yung mga nandun. Kasi sila yung mas familiar eh. Sila yung mas familiar sa lugar, alam nila kung sino yung mga tao ron. Siyempre, kailangan yung familiarity mo sa lugar, yung sinasabi natin na nagiging bahay mo, dapat alam mo yung bawat sulok, Yes, di ba? tunay naman so, po. mas madali yung pagtulong mo sa mga tao pagka alam nila, familiar sila sa lugar. Yun po ang pinakamahalaga sa atin. Kap, malaman na lang din natin, kasi I'm very tied doon sa interest na hindi nyo yun ginawa na maging politicize, kumbaga, to politicize yung mga positions natin sa barangay, but rather doon sa kung ano yung kaya nila talagang iserve for the people. At mula dito, Kap, naging challenge ba yun? May mga naging in conflict ba kayo? Or naging smooth ang transitions natin from there? Siyempre, meron ka rin maririnig na negatibo, hindi naman yun nawawala. Ang sinasabi ko nga lagi sa mga kasama natin sa barangay na pag may narinig kayong negatibo, kailangan tignan nyo kung paano magiging positibo yun. Pakita nyo sa tao na deserve nyo yung nandiyan kayo, na tama na nandiyan kayo, na kahit sa tingin nila pangit, makakatulong kayo sa kanila o mapapaganda lalo yung pagpapalakad natin sa barangay dahil nandiyan kayo. Grabe, no? Panimula pa lang po ito. At marami pa pong interesadong talagang nakaka-capture, napupukaw ang attention ko mula dun sa mga story at pahayag ni Cap BJ. Mula po sa comment section natin, sabi ni Gina, Poliquit Dailisan, love, Cap BJ, naiyak din ako. Abay, umpisa pa lang po, wala pa naman talaga tayo sa kalagitnaan. Iyak ka na kagad. Wag naman po, marami pang services na ipoprovide po ang Barangay Real. Ano po, artista naman yang mga SK na yan. Sabi naman ni Trisha May, Mina Balderrama. Abay, binati pang SK. Pa-request po, pa-interview si SK Daryl. Ano po, sige po, tignan po natin. Ano po yun talaga naman itong mga ito? Mabuhay ka, Brian BJ Aganus from Real PWD Association, mula po kay Richie Gregorio. At pakisabi po kay Cap BJ, baka naman we are proud of you, Cap BJ. Sabi po ni Sir Lawrence San Jose, baka naman daw, Cap BJ. Panimula pa lang. Alam mo po yung mga commenters at nakatutok sa atin ngayon, alam ko po talaga mga die-hard fan ng ating Cap BJ. Cap, with the services na meron po sa Real, umpisahan nating pag-usapan yung pangkalusugan. How's the health status po ng Barangay Real as of now? Actually, dalawa pa rin yung health center na gumagana kasi syempre ayaw naman nating alisin yung o gawin lang sa isang lugar lang kasi dalawang barangay ito dati. So, andun pa rin yung Barangay Health Center ng former Real 1 tapos yung Barangay Health Center ng Real 2. So, running silang parehas. Yung services nito, Cap, ano po yung nakaka-capture na scope ng mga sektor ng lipunan natin? Lahat naman senior or sa mga bata, lahat ng pupunta ron na kami. May mga schedule lang ng araw kung anong araw yung nandoon si Doc sa Real 1 or nandoon si Doc sa Real 2. May mga ganun lang na days. So, ibig sabihin, Cap, isa lang po ang ating doctor as of now doon sa Real. Nagsasalitan lang ng clinic. Pero everyday naman bukas yung clinic. Okay po. So may nag-a-assist pa rin po. Yes, meron. Cap, doon sa usapin natin ng pangkalusugan, kayo po ba ay namimigay from the budget ng barangay ng medicines? Yeah, nag-purchase tayo twice a year. Ngayon lang medyo hindi pa tayo nakakakuha pero pasunod na rin yung medicine natin for this quarter.
with this at hand, Kap, tayo po, ayan, kagaya ng litrato natin, at nagkakaroon tayo ng pagbibigay ng supply sa ating medisina. Kap, honest to goodness, sapat po ba yung supply ng medisina sa inyong barangay? Sa totoo lang, pilit pinagkakasya. Pinagkakasya natin kasi syempre malaki na rin yung barangay natin. So hindi naman, marami rin talaga yung sabi nating incapable, hindi talaga kayang supplyin yung mga gamot nila dahil alam naman natin mataas ang bilihin lalo ngayon, 'di ba? So marami yung umaasa sa nanggagaling sa atin sa barangay. Thankful tayo last year, parang may nag-donate pa sa atin ng ng medicine, malaking bagay, malaking tulong sa ating mga kabarangay. Isa lang po ang nangangahulugan dyan, nakikita ng mga nasa sektor ng medisina at ng ating health sector na effective and efficient yung ginagawa ninyong service na pamimigay. Kaya ipinagkakatiwala nila yung supplies nila sa inyo. Shout out sa Chinso Company, sila yung nagbigay last time. Baka meron pa ulit. Gusto ko po yun at napaka-cool talaga ni Cap BJ. Salamat, pero baka naman. Kasi malaking bagay po, malaking tulong talaga yon sa ating barangay. Lalo pa lumawak ang ating nasasakupan, Cap. With your seniors, monitor ba ninyo, Cap? Ilan ang seniors natin ngayon? Hindi ko actually alam yung total na bilang Pero syempre, mas marami sila ngayon. Di ba? Talaga naman. Nawa ay makakuha tayo ng record. Sino kaya, ilan taong kaya pinakamatanda? 1,000 plus ang seniors ang nakaregister po sa atin. May hindi pa nakaregister. Naku naman, sa mga hindi pa po nakaregister, abay, magpa-register na ho kayo. Kahit pa paano, yung validation lang natin, at least makuha lang yung inyong clearance and details sa inyong birth date to justify na kayo po ay senior na. Ay, baka may record, makakuha tayo ng record, baka mamaya may 100 years old na nag-celebrate sa Real pala. Hindi natin alam. Tingnan natin po at siguraduhin na tayo po ay rehistrado sa ating barangay. Not for anything else, but also to serve as monitoring po ng ating barangay. With that, Cap, medicine, meron tayong available. Ang ambulance po ba ninyo available? Yes. Ilan po ang available? Ang running na ambulance natin, dalawa. So, isa pa rin sa Real 1, isa pa rin sa Real 2 para may service silang parehas. Libre yan sinusundo, hinahatid kung saan hospital man sila kailangan dalhin. How's it, Cap, na may mga pagkakataon po ba na narereklamo din ang ambulansya ninyo? Sasabihin, mabagal, sasabihin ay hindi available. Ano pong ginagawa natin to address the situation? Hindi naman nawawala di ba? May mga critics naman lagi na ganun or maaaring sa pagkakataon na kailangan nila yung ambulansya nasa biyahe naman. May mga ganun. Kailangan lang siguro ipaliwanag sa kanila ng tama kung bakit na hindi sila napuntahan ngayon or hindi sila serbisyon ngayon. Pero ina-assure naman namin na pagbalik naman ng ambulansya, dadalhin sila kung saan sila pupunta. May nakatoka kayo, Cap, na kumakausap din po at nakikater ng mga tawag at concern? Meron madala sa akin din, kaya kung sino man yung nasa barangay. Si Cap natin ay kapitan na, call taker pa, taga-tanggap pa rin ng request for ambulance. Iba din naman talaga ang ating kapitan. Cap, tayo ay nasa crisis ngayon. Still, nararamdaman natin yung impact ng taas talaga ng petrolyo. Ano po ang ginagawa ninyong remedy to at least save up para doon sa atin? Kasi sasabihin natin syempre na bawal tipirin ang ating mga emergency vehicles. Ano pong nagiging measures natin to ensure na sapat? Actually, mahirap yung tanong mo Sa totoo lang, tulad nga ng sabi mo, hindi natin pwedeng tipirin yung mga kabarangay natin Eventually, kami na lang din talaga mag-iisip sa council kung paano naming re-remedyohan o paano namin madadagdagan yung pondo para may pambayad kami ng gasolina. Pero hanggat kaya, hanggat tumatakbo yung ambulansya o kung naman yung service vehicle sa barangay at para sa serbisyo para sa mga kabarangay namin, tatakbo yan. Ganun lang ho talaga. Para lang hindi tayo mapintasan at mabigay natin yung serbisyo na nararapat sa mga kabarangay natin. Umabot na ho ba, Cap, na nag-abono na kayo for the ambulance services? Trabaho siguro talaga namin mga nasa public office yan. Di ba? Hindi na ho yan mawala. Kasama yata ho yan sa
sa tinaasan namin ng kamay nung mag-oath taking kami. Hindi lang nakasulat pero kasama po sa kanila sinumpaan ang pag-aabono sa lahat ng pagkakataon para sa barangay. Abay, talaga naman ang kapitan natin, butas na bulsa, talagang all out din ang ating Caps sa ganyan. Sa comment section po natin, ako po ay natutuwa. Sabi ni Jenny de Guzman Quintos, proud of you, Cap BJ. At sabi naman po ni Michael John Cordero Victoriano, galing ng kapitan ngayon. Ramdam namin sa Real 1 ang serbisyo. Salamat po, Kapitan BJ. Grabe. Opo, ayun. Hindi ko na lang binasa yung sunod niyang komento kasi huwag kayong magkukumpara. Iba-iba tayo. Baka ako hindi makauwi talaga sinasabi ko sa inyo. Pero kayo na lang magbasa ng susunod na komento. Naka-live kasi yun So, salamat po. Ako baka mawalan ako ng trabaho dito. Sinasabi ko sa inyo, kasalanan niyo pa. Pero Kap, iba yon yung komento mula sa tao mismo, sa community members natin na nararamdaman talaga yung serbisyo at pagkalinga ninyo sa taong bayan. Isa lang ang ibig sabihin nun, talagang naipapakita natin na hindi napapabayaan. Kasi question ko talaga sa mga merging barangays Paano kayo nag-adjust dun, Kap? Halimbawa, 2 barangay minerge, 3 barangay minerge. Hindi ba challenging? Kasi ang tanong ko nga kanina, Kap, di ba, program implementation wise. Ako, like ko sinasabi, simula pa nung umupo ako, hindi mo kayang maging isang politiko na ikaw lang. Pag hindi mo kasama yung council mo, wala kang kasamang bantay bayan o sino man yung makasama sa barangay, hindi lang pwedeng si kapitan lang yung may credit, dapat meron din sila kasi sila yung kasama mo Hindi ka magtatagumpay ng ikaw lang mag-isa. Ay, Walang gusto ko ganon. yun. Gusto ko po yun. This is a teamwork, this is a group work at dapat po collaborative talagang ginagawa natin dito. At napaka-importante, Kap, services pa lang natin sa health sector, nararamdaman na ng tao, ay iba na ho talaga yung impact nun sa mga taong bayan. Not for the voters. Hindi lang yung para sabihin mo kasi kailangan para botante, alagaan natin. Hindi kasi ibinigay sa iyo ng tao yung tiwala na mapapangalagaan natin ang ating barangay at ang ating community member. Para sa kabataan natin, Kap. Kasi marami po sa mga kabataan nating botante ngayon at talagang nagsisimula na silang mag-engage at nagsisimula na silang mangialam sa ating lipunan. Abay, napakaingay na ho sa Facebook ng ating mga kabataan at sa lansangan. Pero kayo po sa inyong barangay, paano nyo po minamanage yung mga programs and activities na para naman po sa welfare ng kabataan natin? Actually, sa side ng mga kabataan, nakaka-proud yung grupo ng SK ngayon, sila. Kasi ako actually wala akong masyadong engagement sa kanila, talagang pinabaya ko sa SKs Sila talaga most likely, kung meron lang silang kailangan o hingin ng tulong, magsabi lang sila sa akin, nagsasabi lang sila. Pero halos lahat ng program, wala naman ako mapipinta sa kanila. Talagang mahusay yung batch ng SK natin. Yun ang gusto ko po. Ako ay curious lamang. Sa batch po ng SK natin, SK, quick interview lang po. Papasa lang po natin ang mikropono kung sino po ang SK na sasagot. Dalawa po kasi yung SK natin dito ngayon. Sangguniang Kabataan tsaka Sangguniang Katanda. Hindi naman po. Mga Sangguniang Kakyutan. Oo, yun na lang po. Baka hindi talaga ako makalabas dito ng buhay. SK, yan. Kamusta po ang mga programa? Kasi pinagkatiwala po ni Cap BJ. Ako po talaga sa mga kapitan na ginagawa yon, ipinagkakatiwala sa SK, buong-buo yung mga programa. Natutuwa po ako kasi nandoon yung tiwala na ima-manage ito at hindi pa babayaan. SK, kamusta naman po ang status ng ating youth? Okay naman po. So, napoprovide naman po namin yung mga needs nila kasi kami po as kabataan, kami po yung more approachable para sa mga youth sector ng barangay po namin. And thankful din naman po kami kay Cap kasi sobrang hands-on ni Cap pag may kailangan po kami kung ano yung mga needs namin sa programs. And yung mga programs po namin is basically yung mga needs po like education, mga school supplies. Mimigay po kami, yearly naman po yun. So yun po yung upcoming program po namin pagdating ng June or nitong last week ng May. And yung mga livelihood programs din po namin, sinusuportahan din po nila Cap. Hindi naman po kami nauna pero sa Bacoor po, isa po kami sa unang nakapagbigay ng vendor's card para sa mga youth entrepreneur po namin. Yeah. 2025 po. Nakaka-proud po kasi yung mga co-SK po namin dito sa Bacoor. This year po, marami na po kaming naglagay po ng project ulit na ganun. Ngayon po, mas pinaganda na po ng mga co-SK natin dito po sa Bacoor. Yun ang gusto ko, gaya-gaya po tumaya, no? Ang ganda nun talaga. That's a great concept. Talagang youth. Yung cart kasi, it brings a different entrepreneurship, business mindset sa mga kabataan natin na, bata pa lang ako, kailangan ko ng kumita. Yes. Pero
How did you come up, SK? Bakit nasa heart ninyo yung pagbibigay ng ganong klase ng service sa ating mga kabataan? Kasi yung mga youth po natin is hindi po lahat kayang makapag-aral. So marami po tayong out of school youth na no choice lang po sila. So kami po na as mga nasasandalan nila, gusto po namin maibigay sa kanila yung panimulang negosyo kung gusto po ba nila kahit pa paano makapag-survive. Kasi sila po, ang gusto lang po nila makapag-survive sa buhay. And kami po, as kaya po namin i-provide, ginagawa po namin. Yun ang mahalaga sa atin. Hindi naman po natin pinamimihasa yung mga nasa out of school youth. We still encourage them na mag-aral, magpatuloy. Pero in the meantime, na sila ay talagang nangangailangan. Kasi ako nga, totoo naman po talaga yun. Ano bang uunahin ko? Yung kalamnan, yung kalam ng tiyan ko, ng kapatid ko, o yung pag-aaral ko? Talagang kailangan mag-survive ng family. And thank you for that. Kasi binigay niyo po talaga yung opportunity na ma-level off natin. Na we still encourage you, na kapag stable ka na, edi mag-aral ka ulit. Yes. Pero hanggat maaari, mag-survive muna tayo. At ito yung opportunity, panimula. Thank you doon, SK. Maraming salamat. Ang ganda ng initiative na gano'n. Sa aspeto, SK, sorry po. Sa aspeto ng sports, SK, anong mga usual sports natin? Usual po na liga. Pero nagpapaliga po ako is libre po yung damit, libre po yung kota. Ganun po ako magpaliga. Kasama sa fundings po ninyo yun? Opo. Abay, talaga naman. Kita niyo po yun? Ay, hindi talaga dapat natin, kasi pagpapaliga tayo, tapos sila din yung sisingilin natin, sasabihin natin na mag-solicit. Kahit paliga po kami, maganda po yung ng liga kasi isa lang po yung uniform po ng lahat. Oo, ang ganda nga talaga Iba-iba lang tignan. po yung kulay nila. Kulay lang ang diferensya, pero talagang masasabi mong uniform sila. Ay, sa liga po, baka sasali lang po ako ng saglit sa Reyna. Pero maraming salamat doon, SK. Thank you so much po for that wonderful. Talagang grabe yung ating naibibigay na programa para sa ating kabataan. Isa lang ibig sabihin, hindi napapabayaan. The seniors, the youth, kamusta naman po sa ating mga kabataan, yung mga younger ones, the early childhood education that we have, daycare centers natin, Kap? Daycare center natin, dalawa pa rin. Hindi natin inalis yung Kumbaga, meron pa rin sa Real 1, meron pa rin para sa Real 2. Actually, ngayon, inaayos kasi malapit na naman yung yung pasukan. So may mga kailangang ayusin dun sa may daycare. Nire-repair ngayon yung mga kailangang ayusin. Do you conduct feeding programs, Kap? Meron din naman. Parang twice a year nagkakaroon tayo ng mga programa na para sa mga sila SK naggagawa rin sila SK ng ganun. Meron din silang initiative na feeding program. On a usual basis, Kap, halimbawa, ayun, kagaya po niyan, community, bumababa talaga kayo, Kap, dyan sa mga community level natin? Yeah, may mga pinupuntahan tayo kung saan yung mga maraming bata, tsaka alam natin na medyo hirap, doon tayo pinaprioritize natin. What's one story, Kap, na talagang naaalala ninyo vividly na nakipag-engage kayo sa bata? At may nabanggit ba yung bata na importante o tumatak sa puso ninyo during that program? Hindi kasi ako masyadong talagang kausap sa mga bata, pero mas more ako dun sa mga tinitignan or pinagmamasdan, ano yung kailangan, ano ba yung dapat, ano yung pwede. Parang mas more ako sa ganun. Hindi ako masyadong engaging sa pagdating sa mga kwentuhan. Maraming nakakakilala sa akin na gano'n. Kaya minsan nakatingin sa akin suplado. Abe. Talaga naman. Pero sabi nga po nila, si Kap ay more on the observation part. Talagang observer si Kap, how they perform, ano yung pangangailangan nila, ano pa yung dapat natin ma-develop for their welfare sa mga kabataan natin. Sa ngayon, Kap, nakikita ba ninyo na sapat naman yung mga programs na meron kayo for the early childhood sa mga bata natin? Sa totoo lang, laging may kulang. Hindi talaga natin may bibigay yung sabihan 110% eh. So lagi tayong merong gustong mangyari pa. May gusto pa tayong mangyari. So sana hopefully mapagtulong-tulungan pa namin lalo para mas maibigay pa yung mas magagandang serbisyo na nararapat para sa mga kabarangay natin. That's what matters. Sa comment section din po natin, ang daming talaga nakikipag-collab din. Kayo na kaya mag-host dito at kayo na magtanong din. Pero maganda po yan, na engaging talaga tayo. Sabi ng isang commenter natin, si Mark Anthony Andaya, love you, coach. Sinong coach po? Talaga may... Naging former assistant coach din kasi ako ng team natin sa Bacoor, sa MPBL. Tunay, Kap. Kaya
Kita nyo, multi-talented talaga. Iba talaga ang ating Cap BJ. Talaga nakikita natin dito. Solid service, one call away. Sabi po ni Trisha May, love you Cap BJ. Sabi naman po ni J Bone Arevalo. Ayan, we love you Cap BJ and Councils. Pabuhay po kayong lahat. Sabi po ni Alan, ayan, sa Henes, proud of you Barangay Council and SK Council. Mula po kay Trisha May. Galing din naman ng SK. Oo. Sabi po ni Michael John. Opo. At Go Dada. Sabi ni Paula Lynn Borromeo. Sino po ang dada nito? Abay, dada naman talaga. Oo. Sabi naman ng isa, nang pasagutin niya, no? Doon pa sila talaga nag-usap. Mag-PM kaya kayo talaga naman. Oo. Cap Brian BJ Agonos, proud of you. Mabuhay. Pinagkaisang Barangay Real, Bacoor, Cavite. Sabi naman po ni Cheese Gregorio, ibang-iba yan si Cap BJ. Sabi naman po ni Sakura Sabire, ano pong ibang-iba? Opo, gusto ko pong malaman ano yung ibang-iba talaga kay Cap BJ. Pero napaka-ganda ng storya na we face the challenges. Tinatanggap din natin yung reality na hindi lahat nabibigyan natin ng services na satisfied talaga sila. And kahit sa barangay natin, hindi pa rin tayo satisfied 100%. Pero we're doing it day after day, better and better day after day sa ating paninilbihan. Kap, sa usapin ng ating livelihood and pangkabuhayan, ang SK na sabi nila may livelihood sila. Ang ganda nung business cart nila. Sa atin po, sa mga adults natin, meron ba tayong pinaprovide na trainings or livelihood programs? Actually, may mga nagpupunta naman sa barangay natin na nakikipag-collab na katulad yung mga soap making, yung mga detergent making, mga ganyan nagpupunta sila. Tapos ini-endorse natin sa mga kasama natin sa barangay kasi una-una yung places naman, wala naman silang problema. Yung mga multipurpose natin, libre naman yung pinagagamit So, doon sila nagko-conduct. Nakakatulong naman sa mga kasama natin sa barangay. Ayun. At mula po dito, nagbibigay ba kayo, Kap, ng mga parang pa-bonus sa kanila, panimula? Na pwede nilang paandarin, maging business nila, maging racket, ganon? Actually, hindi naman natin kaya talagang ibigay yung mga ganung bagay. Pero asahan naman nila pag may mga lumalapit naman, tinutulungan naman talaga natin. Yung mga council, handa rin yan. Mga Boy Scout din yan, bunot kaliwat kanan din yan. Para si Fernando. Gano'n naman yung mga... Yun gusto ko talaga, Ito po yung bunutan na medyo maganda po. Bunot abono, hindi po yung bunutan ng... Wag na lang po natin pag-usapan yung ibang bunutan na baka mapahamak po tayo. Pero Kap, mula po doon sa perspective na yon, may lumapit na ba sa inyo na nagpa-endorso? Kap, kailangan ko siya ng trabaho. Baka matutulungan niyo po ako. Ano pong usual response? Anong ginagawa niyo po kapag ganun? Sa totoo lang, mahirap magrekomenda pagdating lalo sa ganyan di ba? Pero titignan muna natin kung ano ba yung gusto nilang trabaho o kung saan ba sila talaga po pwede. Tapos titignan natin kung meron tayong kaibigan na pwede natin lapitan or much more like minsan endorse natin sa peso para makalapit sila dito sa city na matulungan sila kung mahanap sila ng trabaho na hanap buhay na para sa pamilya nila. Kap, honest to goodness, may pagkakataon po ba na nasabi ninyo sa sarili nyo na okay din pala, buti na lang naging kapitan ako at nakapagsilbi sa taong bayan? O may moments din kayo na sana naging private individual na lang ako? Siguro much more doon sa may naging private individual yung katotohanan. Lalo pag nakikita ko yung mga anak ko na malalaki na. Kasi parang kalahati ng buhay mo nandito na sa public service may oras na natutulog ka or nasa bahay ka, gusto mo magpahinga, hindi naman pwede. Kasi anytime pwede ka may kumakatok sa'yo. Sunday may kumakatok sa'yo, di ba? May gusto kayong lakad ng pamilya, hindi naman po pwede. Kasi meron kang kailangan ayusin sa barangay or whatsoever. Same sa council, ganyan din sila. Kasi, kumbaga, parang hindi ka pwedeng mawala pag nasa barangay ka. Hindi ka po pwedeng umabsent. Although, minsan mo lang maririnig, masasabi na agad ng ibang tao na wala si kapitan, wala si kagawad, di ba? Parang masakit. So, dapat 100% o everyday andun kapag hinahanap ka nila, di ba? That's the sad reality ng mga nasa public service at hindi po lahat nakikita yung ganong klase, the other side of the coin, na nakakalungkot po pag nakikita mo na isinasakripisyo ng kapitan yung lahat-lahat sa kanya at makikita niya na lang yung pamilya niya. Lalaki na pala ng anak ko. One day grown up na sila tapos, Dad,
eto na kami. Busy ka kasi sa barangay eh. Mas nakita mo pa lumaki yung mga batang pinakakain natin sa feeding program. Totoo. Totoo yun, Kap, di ba? Totoo. Alam mo po yun, that's the sad reality. At ang laki ng sakripisyo, kagaya ng statement ni Kap, kalahati ng buhay niya nasa sa paninilbihan, kalahati ng buhay niya nasa public service. Tapos ang gagawin nating mga Bacooreno, ay hindi mo naman nararamdaman. Kasi hindi ka lumapit. That's a problem. Hindi mo inalam yung proseso. Sa barangay at sa government po talaga, lagi may proseso. Yun po ang realidad. Para po organize tayo, hindi po pwedeng sabihin natin na, basta pag si Kap yan, alam ko 100% ng ano. I'm quite sure, yes, ibibigay ni Kap, pero may proseso. May pagkakataon na kailangan talaga dumaan tayo sa tamang pagpaproseso natin. And alam niyo po yun, ako po nalungkot dahil dun sa side nga na yung mga Kaps natin, have we ever thought of giving them a day off na, alam mo yun, walang magte-text sa'yo. Walang magsasabi sa'yo, Kap, ganito, Kap, ganyan, tatawag sa'yo. Yung kahit sabi mo, isang araw lang, natahimik, at mararamdaman kong, private individual. Pero sinumpaan talaga siya eh. Yeah. At yun po yung nakaka-amaze sa inyo, Kap, kasi talagang yung paninindigan ninyo at ng buong konseho, even your kagawads, na wala na. Alam niyo po talaga ang trabaho sa barangay. Pag pinanindigan po ng mga nasa posisyon ng kanilang trabaho po talaga ito para sa single na tao, hindi to para sa may pamilya. Kasi pag may pamilya ka, magiging kaaway mo yung asawa mo, yung anak mo. Ano ba yan? Wala ka ng oras sa amin. Pinabarangay na po ba kayo ng mga anak ninyo, Kap? Dahil sa nawalan ka. Awa ng Diyos, hindi pa naman. Hindi pa naman. Yun ang pinakamahalaga, naiintindihan nila, Kap. Yung inyong sitwasyon. At nawa po ay mabigyan din kayo ng pagkakataon to celebrate life with your family later on. Pero wala. Bukang pag sinabi ni Kap na, hindi, magre-retiro na ako, sasabihin ng taong bayan. Hindi po, takbo pa ho kayo. Yung taong bayan ang pipili sa inyo at sila ang nagbibigay ng tiwala sa inyo. Kap, sa usapin ng kalinisan, ano po ba ang mas mahirap talaga o mas mahirap na ayusin sa atin? Yung sistema ng basura o yung disiplina ng tao? Disiplina ng tao. Disiplina ng tao, number one. Kasi kahit araw-araw tayo magwalis, yung basura di naman mawawala yun. Sa dahon lang ng puno, dyan palagi yan di ba? Pero sobrang simple naman, implement mo lang linisin mo yung tapat mo. Siguro malinis yung paligid di ba? Pero wala minsan doon talaga kulang yung tao. Kamusta po ba sa Real ngayon yung mekanismo natin ng kalinisan at pag-i-implement ng garbage scheme natin na schedule? Actually, nagkaroon lang ng problema dyan. Sa umpisa lang naman Kahit hindi lang naman siguro sa Barangay Real siguro sa ibang lugar din Pero eventually, 2 days, 3 days after that, okay na maayos na. Kaya malaki rin yung saludo natin sa grupo ng Senro kay Sir Rolly Bocala na tsaka siyempre sa ating boss kay Mayor Strike na na-resolve yung problema sa basura. Naging regular kahit yung mga maliliit na iskinita napapasok na ngayon tsaka nakukuha na yung basura. And from here, Kap, kayo po ba ay nagkakandak pa rin ng cleanup drives? Yeah, oo. Every week merong cleanup drive most likely weekends. Minsan di ako nakakasama, sila Konsi na lang, tapos yung mga tao natin sa barangay, sila 4-piece, nagkasama rin sila. Weekly yan meron. Ayun ang pinakamahalaga sa atin. Ilan sa mga litrato natin, na talagang nag-i-involve ang ating mga sangguniang kakyutan. Mga adults natin. How about, sa sangguniang kabataan, nakapag-participate po ba sila sa mga ganito? Sumasama rin sila, sinasama sila dyan. At least meron tayong required na participation din po. Kasi ito ay kagaya ng whole of nation approach na konsepto natin. Dapat lahat ay involved, lahat ng sektor. Ako po ay natutuwa dun sa pati 4Ps na bibigyan ng opportunity na mag-provide din kayo ng something for the barangay. Hindi lang puro tanggap ng kabig. Something to give back din sa ating mga kabarangay. Kasi it's our community Yeah. Might as well pangalagaan po natin. At kayo po ba, Kap, ay merong community garden available? Actually, ang ginagamit na garden ng barangay, ang pinagtutulungan nila kasama yung SPTA, yung garden ng school Yun yung mini-maintain nila, yun nasa Real Elementary School. Kamusta po ba, Kap? Nakakapitaso ba kayo doon? Actually, sa mga yun. At tinutulungan lang natin sa barangay na may na may develop. Tapos alam ko sa school din yung sa mga parang sa mga estudyante. Tapos tinutulungan natin i-maintain. Ayun ang mahalaga Hindi lang din
solely sa barangay ang nagbe-benefit. Meron talagang beneficiary na eskwelahan para sa mga estudyante. Nawa po, kayo ay talagang nagkakaroon ng magandang coordination with the schools pertaining the services, specifically of our community gardens. Kap, pagdating sa ating disaster preparedness, gaano na po ba kahanda ang barangay ng Real sa panahon ng sakuna? Actually, itong nag-merging, wala kami masyadong napapurchase pa regarding dun sa disaster preparedness Kasi nung nasa may former Real 2 kami, talagang binabaha yung Real 2 nung araw So, yan, nakapag-provide kami before ng mga bangka, nag-prepare kami ng mga lubid para may mga mabahawakan yung mga tao, may babaybay pagtatawid sa mga matataas na parte. Pero pinilit nating matrabaho nung recent years na magkaroon ng mga malalaking riffraff with the help of our former congressman, now Mayor Strike. Kaya naiayos yung mga riffraff natin sa yung mga revetment natin sa mga ilog. So, hindi na halos binabaha yung mga area So, ngayon, much more on reminders Pagka alam natin may paparating na mga na malalakas na bagyo, hinahanda na natin yung mga kasama natin sa barangay para aware na sila kung sakali magkaroon ng mataas na tubig, baba tayo sa evacuation centers. Do we have available evacuation centers? Yeah, maraming salamat. Shout out dun sa may isang organization faith-based organization sa Real 1, UCCP. Every time na nagkakaroon ng baharon sa may Real 1, hindi sila mahirap kausap, pumupunta talaga yung mga tao natin doon, nakakatulong natin sila sa pag-alaga sa mga magiging evacuees. Tapos yung isa doon sa may multipurpose natin sa may former Real 2. Yun ang pinakamahalaga sa atin, that there are coordinations, there are understandings and agreements between the church, the community, our barangays, na alam natin at identified yung evacuation centers na meron tayo. Iba rin po talaga kapag meron tayong faith-based na ka-tie up, dahil kahit paano yung facility nila, kahit almost nearly to complete na yun may electric fan na nagagamit doon, kahit paano may proper ventilation, at hindi mahirap. Only kailangan na natin mag-reach out to coordinate and collaborate with that kind of concept in mind. Sa UCCP, maraming salamat po for offering your hand sa ating community sa panahon po ng sakuna. Kap, sa disaster preparedness, nabanggit ninyo na usually nagpapamiting kayo. Kayo po ba, halimbawa, may paparating na bagyo or nakikita ninyo na masyadong malakas ang pag-uulan, nagpapaikot ho ba kayo ng mga tanod natin? Mismo kami na mismo rin yung umiikot, sinasamahan na namin sila. Ganun na, pinapaalala na sa mga tao na wag na nating antayin na magdilim o baka sa ganitong oras mas tumaas yung tubig. Bumaba na tayo. Talagang napakahalaga po na ganyan ang konsepto natin and proactive tayo sa ating mekanismo to secure our community members sa panahon po ng sakuna. Isa pa po sa pinakamahalagang usapin natin ngayon, Kap, ay security. Kailan po ba natin masasabi, Kap, na ligtas na ang Barangay Real? Wala siguro makakapagsabi ng ganun no? Ako, yung totoo lang kasi mahirap magsabi ng 100% di ba? Sabi ko nga, walang perpekto Walang perpekto na politiko or isang barangay Pagtulong-tulungan natin, yung seguridad ng bawat isa, hindi naman po pwedeng nakarelay lang sa isang tao, sa isang barangay lang Dapat yan lahat tayo. Ang unang-unang bantay sa bahay mo, ikaw di ba? So, pagtulong-tulungan natin, the more na marami tayong magkakasama, mas madali yung magiging sabihin natin na safe tayong pare-parehas, safe tayong lahat. Pero yung part namin sa barangay, gagawin namin na CCTVs, inihahanda na namin. Actually, nakapaglagay na tayo sa dating Real 1. Itong this coming month, magkakaroon na ulit sa may Real 2. Tapos yung mga tanod natin, nandiyan naman hindi nyo lang sila nakikita, pero tuwing gabi umiikot yan sila. At para makita nyo ho na umiikot ang mga barangay tanod, di sumama ho kayo. Bantayan din. Diba? Bantayan nyo din po sila. Kasi this is a whole of community approach. Tama ho yung perspektibo ni Kap na kayo po ang pinakaunang bantay sa inyong tahanan. At
kung hindi ho kayo naniniwala na ginagawa ng barangay ang kanilang trabaho, di sumama ho kayo at makiikot ho kayo sa ating mga tanod. Nabanggit ninyo sa CCTV natin, nag-install na po kayo sa Real. And most likely, on the next coming months, ay sa Real 2 naman po tayo. Dating Real 1 at Real 2 natin. Kamusta po? Ilan na po ang available natin na CCTVs as of now? Actually, nung umupo kami noong 2013, isa yun sa mga naging unang project ko sa Real 2 eh. CCTV talaga eh. Nagpalagay kami ng CCTV doon dati sa Real 2. Kaso lang, hindi natin naiwasan. Sa katagalan na rin. Tapos, tinamaan ng kidlat. Nasunog yung mga line ng CCTV namin before sa Real 2. So, ito, inuna namin yung sa may Real 1. Nilagyan ng CCTV doon sa kanila. Ang running dito is, kung di ako nagkakamali, 20 o 24 yata. 24 ang available parang natin. ganyan sa Real 1 or more. Tapos sa Real 2, siguro mga ganun din. Tapos eventually dadagdagan na lang natin ang dadagdagan. Yes, yun po ang pinakamahalaga sa atin. Meron tayong ways forward at developing measures natin. Later on na mas magdadagdag pa po tayo. May nakamonitor ba dyan, Cap, ng mga tanods natin? Yeah, meron po. Yun ang pinakamahalaga. Pero Cap, tanong natin kasi kagaya niyan, maaga. Yung video footage natin, maaga nyo pong na-record na nagmo-monitor tayo ng CCTVs. Tuwing gabi, kasi aanhin natin ng CCTV kung madilim sa ating community. Kayo po ba, Cap, sa inyong community, sa Real natin, Barangay Real, kung sakaling maglalakad po ako ng hating gabi, bakit kasi talaga ako maglalakad ng hating gabi? Maliwanag po ba sa inyong barangay? Maliwanag naman po. Apo. And yun po ang pinakamahalaga, kasi CCTVs, may night vision, okay, pero hindi natin kasi ma-ensure na yung safe netting natin pa rin, importante, at feeling ng tao na maliwanag dapat sa community ko. Dapat lalakad ako na ligtas. At ayan, isang halimbawa po ng footage na meron tayo, mga oras kaya yan? O mamaya, mga siguro 9 or 10, most likely. At talagang kaputukan na ng... Ito po bang mga ilaw nyo dyan, Cap? Mga street lights ninyo ay powered by power lines? Electric po. Okay. Hindi tayo naka-solar. May mga solar po tayo dun sa mga part na hindi pa po natin, hindi pa paano ba to? Masyadong malayo. Katulad yun sa may reveal, sa Sofia. Masyadong malayo para i-cable natin eh. Kaya nilagay natin solar. Yun po. At least alam din natin as community members kung ano yung mga ways forward natin na naka-electric tayo but meron ding available na solar para doon sa mga level ng communities natin na medyo malalayo. Pero are you planning na mag-sustain po ng mga electric powered na... Sa totoo lang, mas kasi parang mas maliwanag talaga yung yung di kuryente. Although magastos, pero sabi nga natin, di ba, hindi mo naman pwedeng tipirin yung mga kabarangay mo. Naghahanap sila ng services. So, ibigay mo yung nararapat para sa kanila. Tama. Yun naman po. At mula po dito, kasi still, infrastructure-wise, hindi lang naman po CCTV at streetlights ang meron tayo. Ano po yung mga available pa na naging infrastructure projects and initiatives ninyo? Actually, halos lahat naman nire-request natin yung mga infra sa city. Di ba? Kaya malaki yung pasasalamat namin kay Mayor Strike sa sanggunian ng Bacoor, kay Kong Lani kasi may mga na-provide talaga sila halos lahat dito sa barangay para maging mas maginhawa at maging mas makaya-aya yung serbisyo na may bibigay namin sa barangay. Precisely. Talagang nangangailangan po ito ng tulong ng barangay, ng city, at even some other time kinakailangan sa Congress na mailapit natin dahil yung budgetary requisite masyadong mabigat at malaki para sa ating barangay, medyo hindi kakayanin po. Yun naman ang reality natin sa ating mga kabarangay. Sa comment sections po, sabi nila, mabuhay sa'yo Cap BJ, Bacoor represent, sabi ni Rog Reyes. Pinsan namin yan, si Cap BJ, sabi po ni Jenaline Aganus. Ma'am Aganus, di ko naman po inagaw eh. Pero yun nga po, pinsan daw po nila yan. Mabuhay ang pinagkaisang Real. Congrats, Cap. Sabi po ni Lydia Marmol, and we are so proud of you. Yan. We're proud of you, Cap BJ. Sabi po ni Analu. Go, Captain. Talaga nag-cheering squad pa dito, no? Go, Captain. Tuloy mo lang mga proyekto para sa mga kabarangay natin, para sa ikagaganda ng ating barangay. Nasa likod
nasa likod mo lang kami lahat. Ang dami nyo namang nasa likod ni Cap. Pero importante talaga yon na kayo po ay nakasuporta at talagang nasa likod ng ating barangay captain. Hindi naman po literal, no? Baka mamaya magulat si Cap, ang dami nyo sa likod niya eh. At baka pakainin pa kayo ni Cap, di abono na naman iyon. Gagastosan na naman yun. Cap BJ Aganus, yan ang kapitan ko. Mabuhay Cap BJ. Sabi ni Bernie Zapanta, we're so proud of you. Sabi naman po ni Virginia Branyola, salamat po Cap sa pag-iintindi sa aming lahat. Alam niyo po talaga, parang kayo na lang po ata hindi nakakaintindi sa isa't isa, pero naintindihan po kayo ni Cap. Ay sabi kasi, salamat po sa pag-iintindi. Sabi po ni Ma'am Julieta Anyora, At iba talaga, kapag nararamdaman natin yung level, alam mo yun, pinipili tayong intindihin ng barangay captain natin. Hindi yung klase ng barangay captain na, basta ako nasa pwesto. Kayo, gawin nyo trabaho ninyo, gawin ko trabaho ko, okay na ako. Nakikita ko naman po sa mukha ng inyong SK, ng inyong kagawad na talagang inintindi nyo sila. Cap, buting hindi kayo nasiraan ng bait at kakaintindi sa mga ito. Ano madalas, Cap, na ikinakantsaw sa inyo namang sigurado po ako, binubudol kayo ng mga yan. Hindi naman po. Hindi naman po. Si Cap sabi, hindi naman po. Pero ano pong madalas na kinakantsaw sa inyo ng mga staff ninyo sa barangay, Cap? Ay, mababaw lang ho kaligayahan. Mababaw lang naman ho kaligayahan. Pare-pares naman ho kami, busog lang. Basta busog lang ay talaga. Yun naman pinakamahalaga sa ating barangay. Yun naman po nakakatawa sa barangay natin. Basta busog. Busog-lusog na tayo dyan. Okay na yan. Sige na. Wala, mamaya antayin mo lang konti. May pamerienda na si Cap dyan. Diba? Automatic yun sa atin. Ewan ko ba sa ating mga Bacooreno. Patuloy po ba, Cap, na nagkakandak tayo ng drainage declogging? Yeah, opo. Yearly naman nagkakaroon po tayo ng declogging. Tapos pagka may mga minor na problema, nakakahingi rin tayo ng tulong sa city engineering para dun sa mga vacuum truck na susuportahan din tayo para maibsan yung mga bara na alam mo na, yung mga subdivision ngayon, dati kasi ang liliit lang ng mga drainage system na nilalagay ng subdivision. So eventually, katagalan, nagiging malaking problema ngayon. Sa dami ng community na gumagamit talaga doon sa drainage natin, nagiging perwisyo din talaga sa atin. At madalas yun nga, konting ulan, ambon, naka-block na agad yung ating drainage, hindi na dumadalo. Cap, mabilis ang tanong. Walang explanations, walang kahit ano. By far, Cap, ano ang pinaka-challenging na naging desisyon ninyo bilang kapitan? Yun din yung pinagmamalaki ko. Yung pagiging fair. Pagiging fair sa lahat. Kasi yung pagiging fair, marami ring magagalit sa iyo Di ba? Kasi pangit man pakinggan, pero marami sa botante natin is kaya sila sa iyo kasi may pakinabang ka. Di ba? Pangit man pakinggan, pero may mga bagay kasi na dapat kung ano yung pinakita mo ron sa isa o ginawa mo dun sa isa, dapat ganun din yung may experience ng isa. Dapat parehas lang. Kahit na sabi mo kaibigan mo to, kagalit mo tong isa, pero eventually dahil nasa barangay ka, parehas pa rin sila na matatanggap, parehas mo pa rin silang ituturing, di ba? Dapat ganon. Talaga naman. Gusto ko po yung sagot na yon. Fairness. Yun yung pinaka-challenging yet proud moment kayo na na-instill ninyo na fair kayo dapat sa barangay natin. Cap, ano pong usual tawag sa inyo ng mga residente? Aside sa Cap. Dati kasi talaga BJ BJ lang talaga. Talagang yun lang po. Yun na yung common na tawag. Identity ni Cap. Talagang ang palayo ay Cap. Aside sa Cap ay BJ. Cap, ano pong mas pipiliin ninyo? Kape o tulog? Tulog? Oo. Di ba kayo masyado sa kape? Hindi masyado Tulog mas okay talaga ang tulog. At mukhang talagang kukulangin ka talaga ng tulog pag naging kapitan ka. Nalagigisingin ka every now and then. Cap, ano pong isang payo ang mai-advise niyo sa mga barangay leaders natin na kasama? Siguro ganun din. Parehas lang ng sinasabi ko. Maging parehas lang palagi tayo sa kapwa natin. Kung meron kayong isang bagay na hindi nyo naiintindihan sa kanila o palagay nyo hindi ka nila nauunawaan, unawain mo pa rin sila. Tapos para naman tayo yung makaunawa sa kanila, subukan naman nating tignan kung saan ba nila hinuhugot yung bagay kung bakit ganun sila sa atin.
Kasi minsan hindi natin maunawaan yung tao kasi hindi natin nasusuot yung damit nila o yung sapatos nila. So para mas maunawaan natin, dapat siguro tignan natin kung saan nila hinugot bago natin sila balikan ng negatibo, di ba? Grabe, no? Napakahalaga po nun. Ilagay natin yung sitwasyon natin sa sitwasyon ng mga nagrereklamo sa atin. Totoo naman po talaga yan. Dapat mag-meet tayo halfway. Kap, mula po dito, pipili kayo ng 3 litrato ng ating mga kapitan at i-describe niyo po sila in 3 words. Bawal po umulit ng description. Unahin natin, Kap. Sino po ang Kap na nabunot ninyo, Kap? Si Kap Ayat Ugalde. Kap Ugalde. Yun. In 3 words po, paano niyo po i-describe si Kap Ugalde? Sobrang tahimik. Tapos palatawa. Palatawa. Ano ba si Kap Ayat? Yun lang siguro. Yun lang talaga ang best description ni Kap Ugalde, no? Tahimik pero palatawa. Susunod po natin, Kap. Si Kap Miles. Si Kap Miles. Dalagang Pilipina. Siguro sa pinakabata, pangalawa siguro sa pinakabatang kapitan natin ngayon. Opo. Magandang kapitana. Talaga namang isang magandang dilag. Pakiramdam ko, sabi nga pala, hindi na pala dilag. A mother of si Kap Jade. Kap Jade. Kap Jade. Si Kap Jade, tahimik. Tahimik. Ano ba si Kap Jade? Masipag rin to si Kap Jade. Rookie. Bago to bagong kapitan. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Rookie, pero masipag at tahimik kung tumrabaho. Kap Jade. Ayan po. Salamat, Kap. At talagang straightforward yun rin pong dinescribe ang ating mga kapitan. Ito po ay opinion ni Kap, ha. Wala naman pong wala naman po tayong binabash dito, pero at least maganda yung descriptions natin. At syempre, since si Kap Ugalde po ay nabunot ninyo, Kap, bakene men. Ayun po. Wala pa ba si Kap? Wala pa po kasi, pero pupuntahan po natin at may imbitahan din natin si Kap Ugalde dito po sa segment natin ng What's Kap. Sa comment section po natin, sabi po nila ay, we're proud of you, Kap BJ. Sabi po ni Oganya Larbio Lin, we're proud of you, Kap BJ, God bless po. Sabi ni Danessa Rivera, Kap, si SK Ian daw po gutom na. Sabi ni Trisha May Valderrama. Alam mo talaga mga SK nyo, reklamador. Buti na lang, alam nyo talaga, buti hindi po ako yung kapitan. Kasi sabi nga nila, si Kap BJ, iniintindihan lahat. So, naintindihan kayo ni Kap. Kung gutom na daw kayo, yun, sige. Sabi po, balsahan daw po after, sabi ni SK Dada. Iba din talaga. But dito kayo nagbabardagulan sa comment section. Dito po tayo live yun po. On the way daw po si Trisha. Makikikain ka pa talaga, Trisha. Ayan, pero at least ay nawa po. Gutom na. Pati daw po si SK Simon ay gutom na daw po. Nagdadamayan talaga sila, Kap. Kakaiba talaga ang mga SK mo talaga. Kap, from here po ay syempre very very curious kami. Kung bibigyan po kayo ng unlimited budget to prioritize one dream project ninyo para sa community ng buong Real, ano po kaya yung dream project na gusto nyo maisakatuparan at maging legacy ng Real sa community nila? Drainage system siguro. Kasi sobrang daming kaakibat na problema ng drainage Parang halos lahat yun yung pag tinignan ko yung kabuuan, meron lugar na walang drainage system. Tapos, yung kalsada, nasisira yung kalsada pag walang drainage Di ba? So, siguro yun. Kasi parang yun yung pinakamahirap talagang hindi kayang solusyonan ng isang bagsak Yes. Yung drainage system siguro para lahat talaga makikinabang. Tunay yun, Kap. At talaga sa atin, lalo na sa bansang Pilipinas na ito, napakahirap talaga ng drainage system natin. At nakikita po ito ng mga kapitan. Alam niyo po, seldom do we see Caps na talagang ang gustong focus ay yung invisible, kumbaga. Meron kasi ilan, syempre, gusto nila infrastructure. Wala naman pong problema doon. Pero talagang excellent din ng mga kapitan na ang nakikitang problema yung root talaga. At nasa ilalim na problema natin. At thank you for that. Kasi in-open natin po na ang Barangay Real ay may challenge talaga sa ating drainage system. We really have to admit it. At mula po dito, talagang meron naman po tayong matatanggap na mga mensahe. Unahin na po natin dahil naman syempre kasama naman natin sa community ang iyong support
system, Kap, ay gusto ko lang po marinig. Ano bang sentimiento ng mga kagawad? Baka po may mga sumakay ng loob kay Kap. Sabi ni Kap, ano? Ngayon dito nyo pa talaga sinabi at isinambulat. Ano? Pero mula po dito, gusto lang po natin malaman, how are you in the relationship with Kap and in your relationship sa community? And quick message po para sa ating barangay captain, kay Kap BJ po. Unahin na po natin ang chairman ng Sangguniang Kabataan, Sir Patrick Ruiz Ledesma, sir. Sa relasyon naman namin ni Kap, okay naman kami. Very hands-on si Kap sa amin and ganoon din naman kami pag kailangan ni Kap yung mga service ng SK, binibigay din naman namin. And sa mga, thank you Kap sa transparency sa lahat. Sa mga project, nakita ko naman kay Kap yung transparency niya sa lahat. Kung paano niya na ipagkakasya sa lahat ng pangangailangan ng both Barangay Real 1 and Real 2. Naibibigay naman ni Kap yung serbisyo na kailangan namin. So, yun, thank you, Kap, kasi napakabait mo, Kapitan. And sa mga suporta mo sa aming mga SK and sa youth ng barangay is very supportive talaga. So, yun, thank you, Kap. Yun, maraming salamat. SK, Chairman. Ano po? Susundan naman po ito ng ating mga barangay kagawads. Unahin na po natin si Sir Danilo. Danilo Sahene, sir. Any message? Salamat, Kap. Tuloy lang tayo. Trabaho lang. At laging duty lang tayo lagi sa barangay. Thank you. Thank you so much po, Sir Danilo. Yan. How about Sir Patrick Dane Reyes, sir? Una sa lahat, Kap, maraming salamat. No? Mahaba na samahan namin ito ni Kap, 13 taon na. Sa 13 taon na yon, lagi yang nakagapay sa amin, lalo-lalo na sa mga komite na hinahawakan ko. Una sa sports, kasi ako pinakabata noon eh. Sports, tapos health, senior, PWD, Bausi. Hinahayaan niya kami dumiskarte sa aming sarili, pero laging nandyan niya sa likod namin kapag kailangan namin ng tulong. Personal, lagi niyan talagang na-demonstrate yung pangako niya nung aming, yung battle cry kasi namin nung kampanyahan eh. Programa, proyekto at malasakit sa tao. Yun ang talagang nakikita kong pinakita ni Kap. Maraming salamat po. May isa sa katuparan talaga. Kap, Kagawad Angelito Bernardo, any words for Kap? Kap, maraming salamat sa lahat ng humihingi ng tulong, sa natutulungan mo. Lalo na pag lumalapit sa cities, humihingi ng mga burial assistant. Pasensya na kat medyo burial assistant, saka mga medical assistant, wheelchair. Natutulungan natin yung mga residente natin. Maraming salamat, Kap. Mula naman po kay Kagawad Fernando Sahene, sir. Kap, maraming salamat po sa pag-iintindi mo sa amin. Ganon din po yung mga lumalapit sa yung tao. Pinararating ko na rin po yung pasasalamat nila na natutulungan mo sila lumapit at makahingi ng tulong dito sa ating pamalang bayan. Maraming salamat, Kap. Thank you po. Kagawad Edgardo Sahene, sir. Thank you sa lahat. Basta kung ano yung balak mo sa ating barangay, dito lang kami suporta. Thank you. Very short pero talagang si suporta ay patuloy na ibinibigay sa atin. Sulitin na po natin, Sek. Sek Mean Boras, any words of appraisal and syempre to appreciate our barangay captain? Yun na nga. Kap, thank you from, alam mo naman galing ako sa private, individual, naging public servant na ngayon dahil sa tiwalang binigay mo. Lagi mainit yung ulo kasi maraming trabaho. Kami naman talaga yung maraming trabaho, napakadaming trabaho as barangay secretary. Pero nandiyan ka, maraming beses na ako nag-resign, hindi mo ako pinapayagan. Kaya hindi ako mag-resign agad ikaw yung barangay captain. Salamat. That's live on TV, ma'am ha. Hindi daw magre-resign si Sek hanggat si Kap daw po. Ako, challenge po yung sa susunod na kapitan, mag-cut out talaga naman. Ay, pag nagretiro ho ang kapitan natin, hanap ka rin po ng bagong sekretary talaga. Sa treasurer naman po natin, si Ma'am Casimira Gallardo, ma'am. Wala po akong masasabi kay Kap sa lahat po na pinakita niya sa akin, sa pool ng aking mga kapamilya. Lahat po ng natutulungan niya sa aming lugar, wala po siyang pinahihindian. Kaya yung fairness pong sinasabi niya, totoo po yun. At ako rin po, gaya ni Sek, gustong-gusto ko na pong mag-resign dahil po matanda na ako. Hindi ko po siya maiwan. Sinabi ko po sa kanya, tatapusin ko lang ang term niya. Pero babay na barangay. Yan lang po. Maraming salamat, Kap.
Alam mo yung iba talaga, no? Pagdating ay, nako. Iba kasi yung comfort pag ganun yung kapitan mo na ibibigay talaga, nag-grant yung opportunity for you to grow. Siyempre po, ang admin po natin, Admin Elena Diaga. Yan. Kap, maraming salamat po. Alam ko, wala tayong iwanan. Matagal tayo nagsama. From Kagawad, naging kagawad mo ako. And then ngayon, inano mo akong admin. Maraming salamat sa iyo. At dalangin namin sa Diyos, bigyan ka ng kalakasan upang may pagpatuloy mo pa ang mga proyekto mo. Yeah, gusto. Salamat po. Maraming salamat po. Grabe, iba talaga kapag ang impact ng ating kapitan to provide comfort, proper communication, and channel to grow ay naibibigay natin para sa ating mga kabarangay. At nakikita nyo naman, Kap, ito yung resulta, di ba? Magre-resign pag hindi na ikaw yung kapitan. Di ba? Kakaiba talaga. Yung isa gusto na talaga magretiro pero inaantay lang tapusin mo. Ay, mag-extend pa daw po si Kap mga 24 years more. Ay, sabi nila, bahala kayo dyan. Di si Kap BJ pa din. O di kayo pa din. At hindi naman po ito paggawa ng dynasty. Ito ay yung dynamics kasi ng trabaho. Nakita nila sa inyo, Kap, na hindi mahirap ang trabaho pag kayo ang kasama. Ibig sabihin na nabibigyan ng suporta, na sustain yung pangangailangan ng barangay at yung konsepto nila. Kasi hindi po sila may encourage na mag-isip palalo ng mga magagandang initiatives without your support para sa kanila. At salamat doon, Kap, kasi very, very heartwarming yung naipakita natin sa ganung perspective. Napaka-fair talaga ng ating pagtanaw sa ating mga kababayan at lalo na po sa ating mga kabarangay. Mula naman po dito ay nais po namin i-present ang ilan sa mga video messages po ng ating pasasalamat and appreciation para po sa ating barangay captain. Ayan, si Cap BJ. Let's all watch this. Ang masasabi ko lang kay Daddy ay isang mabuting ama para sa aming mga magkakapatid. At ako'y lagi nga sinusuporta sa mga bagay na gusto kong subukan. Tinuruan niya rin ako kung paano maging mabuti at responsable sa buhay. Bilang kapitan naman, at tinutupad niya ang kanyang mga tungkulin ng tapat at may malasakit sa mga tao. Lagi siyang handang makinig at tumulong sa mga taong may problema o nangangailangan ng tulong. Kaya mataas ang respeto ko sa akin tatay. Dahil pinakita niya sa akin kung paano kumilos, gumalaw ang tunay na leader. Kaya proud po ako sa akin ama dahil hindi lang siya mabuting tatay para sa amin magkakapatid, hindi isang mabuting leader din para po sa inyong lahat. Ever since I was a kid, I've always looked up to my dad, believing that he was capable of anything. But growing up, I've slowly come to understand the depths of how hard he and my mom has worked to get us to where we are. And as a dad, I can describe him as someone who is protective and strict, but I know that it's all rooted in a place of love. And I think it's definitely what has kept me and my brothers accountable and disciplined and grounded. And more than anything, he has never once allowed me to believe that my dreams are out of my reach, knowing that he will always have my back. And as a barangay captain, I have long admired his leadership because I've seen how he is with the people that he works with and the community that he works for. And I see how passionate he is about his job. And as someone who gravitates towards the role of being a leader in school activities, it's something that I aspire to emulate. And his commitment and dedication to not only his job but to us, his family, is something that I am very grateful to witness every day. I love you, Daddy. What's up now? Any reaction ka mula po sa mga mensahe na inyong natanggap? Thank you sa mga anak ko. Naunawaan nila, ganito yung tatay nila. Ito yung pinasok na
trabaho, dito napunta. Salamat sa laging pag-unawa nyo, tsaka sa wife ko, syempre. Sa family ko, salamat. Napakahalaga talaga na ang ating core, yung family natin, ay tunay na naiintindihan kung ano yung sakripisyo na ibinibigay for our community. Such a message and such a... Alam niyo po, ako ay na-touch talaga doon sa perspective ng anak no na naiintindihan yung kalagayan at yung tinanggap na trabaho ng kanilang ama. Actually, yung anak ko na babae, munti ko na hindi maintindihan puro English Iba din talaga. Napaka-cool po ng Cap BJ talaga natin. On cam, off cam, talaga makikita mo na mukha lang seryoso, pero pag nakausap po talaga, it's very cool. And ako po ay napakapala din po ng inyong mga anak to have you as their father. Salamat. Na hindi napabayaan ng kanilang... Kasi tignan nyo naman po kung paano, di ba, tinrato din ang kanilang community at paano nila naintindihan ang work ninyo as barangay captain. Cap, sa comment section natin, sabi din po, sabi nila, more power sa buong pinagkaisang Barangay Real 1. More power, Cap BJ, salamat sa tulong mo. Maraming salamat po, Cap BJ Aganus, at sa malasakit at pagmamahal sa pinagkaisang Real. More power po sa inyo, God bless. Thank you, Cap BJ, sa lahat ng kagawad at sa inyong lahat. God bless you all. Salamat din sa ating mga karang barangay kagawad at sa mga staff po natin. Isa lang ibig sabihin nito, na ipapasa ni Cap BJ kung ano yung kabutihan ng puso towards service sa ating community members at na-maintain ito sa ating mga kabarangay. Napakaganda naman hong halimbawa talaga nito sa ating barangay. Realistically speaking, real is real at hindi fake, no? May fairness. Gusto ko po talaga 'yon yung level ng fairness na meron talaga tayo, Cap. Inaipakita nyo siya. Cap, may papakita po tayong litrato at mula po dito, ang katanungan ko lang po ay ano pong gusto nyong sabihin or maikwento mula sa larawang ito? Pamilya, yan yung parang peace, diyan ka tahimik. Wala kang iniisip na iba. Yun lang. Nakakatawa ang isipin, Cap, sila talaga yung peace mo. Siyempre, kumbaga parang isang buong araw nasa labas ka, siyempre, ang iniisip mo ron. Sabi nga nila pag naging public official ka, hindi lang problema ng isang tao yung problema mo Problema kung 10,000 yung residente mo, problema ng 10,000 residente yung problema mo. So, syempre, pag uwi mo sa bahay, hindi mo naman pwedeng bitbitin palagi yung problema ng 10,000 para hindi mo magagampanan yung tahimik na buhay naman para sa pamilya mo pagka dala mo pa rin yung na yun, 'di ba? Yung problema na yun. So pagdating sa bahay, bigay mo na rin sa mga anak mo, sa malilit na bata. Yung para sa kanila naman, para kumbaga gampanan mo naman yung pagiging tatay naman pagdating doon sa bahay, 'di ba? I'm quite sure, Cap, may mga moments ka na masasabi natin, very, very emotional moments kung saan masisilayan mo yung mga anak mo habang mahimbing na natutulog. Habang tinitignan nyo sila, Cap, na natutulog ng mahimbing at kayo kauuwi lang mula sa trabaho, ano yung usual na nasasambit ninyo sa isip ninyo o yung prayers ninyo para sa kanila? Ako naman, syempre, halos lahat naman siguro ng magulang ganito. Pag nakita mo sila na natutulog na, alam mo safe na sila. Kumbaga, magpapasalamat ka na lang sa Ama natin sa taas na thank you Lord kasi safe yung mga bata, safe yung mga anak mo, safe yung family mo, di ba? Yun naman yung number 1 natin lagi na hinihingi. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Comfort ng mga tatay yon na makita ang kanilang mga anak na ligtas at kahit papano ay mahimbing na ang pagtulog sa kanilang tahanan. Kasi a house will only be a house but a home, ayan talaga, is where your heart is. At yung mga anak mo, yun talaga yung tunay mong tahanan kasama ng iyong asawa at ng buong pamilya nito. Napakaganda po nun. At bilang kapitan ay na-maintain niyo po yun, Cap. Thank you doon, Cap. Ang ganda ng perspective na ito. Mula dito, Cap, ano naman po kaya yung maaari nating masabi o mensahe para sa ating mga kabarangay, sa ating mga kaibigan, and syempre sa lahat ng mga nakatulong sa inyo mula po sa inyong service as public official? Siyempre ako, unang-una salamat sa
sa parents ko kasi sila yung unang nung pumasok ko rito, sila yung unang nakaunawa kaya nandito ako sa barangay. Actually ayaw rin nila nung umpisa. Pangalawa dun sa ninong ko, Ninong Ting, Ninang Maris, sila rin yung mga talagang kasama ko umpisa pa lang, hindi nila ako pinabayaan. Siyempre, sa boss ko, boss Ninong Mayor Strike, lagi nandyan. Halos lahat ng si boss hindi rin marunong tumanggi. Halos lahat naman ng nire-request namin, hinihingi namin ng tulong nila, lapit namin kay Mayor Strike, hindi kami pinabayaan talaga ni boss. Sobrang salamat boss, sobrang solid. Sa mga kasama ko sa barangay, sabi ko nga, hindi po pwedeng may tagumpay ang isang barangay na magtitake lang ng credit, kapitan. Hindi niya kayang mag-isa yan. Hindi kaya ng isang barangay captain lang yan. Pag wala siyang, hindi niya kasama yung mga kagawad niya, hindi niya kasama yung mga staff, secretary, stress, sila admin. Pag di niyo yan kasama, wala yan. Kahit ultimo bantay bayan, utilities, lahat yan may credit. Kasi hindi mo kayang gawin lahat. Hindi kayang gawin ng isang tao lang yan. Dapat may kasama ka. Siyempre, mga SK, di ba? Kasama sila dyan. So, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Kung ano man yung mga tagumpay na na-achieve natin sa barangay, dahil sa inyo rin yan. Hindi lang naman dahil sa kapitan yan. At syempre sa mga kabarangay natin, marami tayong gustong mangyari. Lahat tayo maraming gustong mangyari sa barangay natin. Pero hindi natin ma-achieve yun nang hindi natin pagtutulong-tulungan o hindi natin pagsasama-samahan. Kasi ultimo sa sinasabi nga natin, sa basura lang eh. Gusto natin ng malinis na lugar pero hindi natin kayang walisin yung tapat ng bahay natin. Di ba? Pagtulong-tulungan natin, pagsama-samahan natin, kung ano man yung mga gusto natin ma-achieve, madali yan basta magkakasama tayo at magkakatulong tayo. Yun lang. Maraming salamat po sa napaka-importante at napakahalagang mensahe na mula sa ating barangay captain, sa ating Cap BJ. At mula naman po dito, salamat din po sa ating mga community members at syempre sa ating mga kagawad, sa personnel natin, sa staff, lahat po mula sa Barangay Real dahil ibinigay din po ninyo ang 100% support, 200% pa para sa ating Cap BJ. Talagang natutuwa po ako na makita yung totoo yung mantra na pinagkaisang real. Talagang tunay na nagkaisa po ang bawat isa sa inyo. Actually, dinagdag lang talaga na. Kumaga ginawa lang namin pinagkaisa kasi nga from Real 1 and Real 2 pinagsama. So ginawa lang namin pinagkaisang real. Parang ganun. And by discipline, Kap, kasi sasabihin natin only by accident. Parang hindi kasi nakikita natin na nagkakaisa kayo at maganda yung program flow ninyo and activities sa ating community members. It only goes to show na kayo talaga ay tunay na nagkakaisa mula sa perspective ng ating mga kabarangay. At nasa comment section, sobrang totoo po ng mga supporters at mga nakakatanggap ng programa na ito. And thank you so much po dahil not for the sake of name, not for the sake of politics, but for the sake of service, Cap. Binigay po ninyo ito para sa ating mga kapwa Bacoorreño. And syempre po, sa ating mga supporters dyan, sa mga nakikinood sa atin sa live, maraming salamat po. Muli, ako po ay hindi talaga makaget over kay Cap BJ. Ang kapitan nating may beam po. It only goes to show yung humility na meron din tayo, na reachable tayo sa ating mga community members. Yeah. At nawa, Cap, yung fairness ay kumbaga maisang bulat pa natin, ma-share natin at hayaan natin na gayahin ng ibang barangay na tayo ay ganito sa pamamalakad sa perspective ng discipline and fairness. Mula doon, Kap, thank you so much. Ako po ay yun ang aking take talaga mula dito. At sa ating mga nanonood dito po sa studio, sa social media accounts po natin, syempre, sa mga anak po ni Cap na nagbigay ng mensahe, kahit talagang sabi ni Cap, yung kanyang anak na babae, muntik nang hindi maintindihan talaga. Talagang pa-foreigner, ay kagaganda, kagagwapo talaga ng mga anak ni Cap. Talaga naman po. At syempre, sa may bahay ng ating kapitana, si Ma'am Kath Aganus po. Maraming salamat po for taking your time, your effort, for giving your 100% support sa ating Cap BJ. At salamat po sa pagpapahiram sa Barangay Real upang maranasan naman po ng ating barangay ang serbisyo na fair
para sa bawat isa at nagkakaisa para sa ating pinagkaisang Barangay Real. Tunay nga po na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad, at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacoorreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacoorreño. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po at abangan niyo po muli ang Usapang Bacoorreño dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you so much, Cap.